ka ng bira, Claire Castro. O ano na naman ang iniiyak ng butchi mo? Binanata ng palasyo ang pasaring ni Vice President Sara Duterte ukol sa presidential elections sa 2028. Sabi kasi ng bise, nananalangin siya na matuloy pa ang Hindi naman pasaring yun eh. Ito ring reporter na to, tanga rin eh. Ang tagal-tagal na rin nagre-report, bobo pa din eh. Hindi naman siya nagpasaring. Sinabi lang niya, nananalangin siya na sana magkaroon ng eleksyon. Sana magkaroon ng eleksyon. O kasi sa gulo ng nangyayari ngayon, baka paano kung magunaw ang mundo bukas, hindi na magkakaroon ng eleksyon sa sa 2028. Nagdadasal siya na sana magkaroon ng eleksyon at magkaroon ng malinis na eleksyon. Sino ba naman ang ayaw ng malinis na eleksyon? Ang sinasabi nito is may pasaring. Hindi naman pasaring yun eh. Hindi pasaring. Tinanong si Inday Sara. Tinanong si Inday Sara. Inday Sara, are you ready to become the next president of the Philippines? Ano sagot niya? I'm always ready. Trabaho ko yun eh. And ngayon, I'm the presumptive candidate for 2028 because I declared my candidacy already. I just hope, yun ang sabi niya, I just hope that there is an election on 2028. Sana magkaroon ng eleksyon. Pinasaringan niya ba si Bongbong doon? Hindi naman. Ba't umiiyak ka, Claire Castro? Nanto, kala mo kasi paming karakter, akala mo asawa ni Bongbong eh. Hindi mo kasi pagsalitain si Bongbong, puro ikaw na lang, putang inang yan, pares naman kayong tanga. halalan. At live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Base, ano ba ang reaksyon mula dyan? Ruth, hindi pinalagpas ng Malacanang ang mga pasaring ng ilan sa mga kritiko ni Pangulong Bongbong. Sabihin mo, hindi pinalagpas ng fake news peddler ng Malacanang ang mga pasaring. Di ba banas na banas ka nung nakaraan, Maricel Halili, ginagawa kayong tanga ni ginagawa kayong buloloy ni Claire Castro. Sabi niya, pag sinabi mong nahuli, napahinto mo. Ang inan yan. Tapos pumayag kayo. Walang hiya. Marcos, kabilang na nga dyan yung mga pahayag na binitiwan ni Vice President Sara Duterte at ng kapatid nito mismo na si Senadora Amy Marcos. Puro intriga at halatang sabik sa usapang halalan. Ito ang naging... Sabik na talaga, hindi lang si Inday ang sabik. Actually, ang sabik na sabik yung taong bayan na magkaroon na ng halalan. Sana nga bukas halalan na. Ako sabik na sabik talaga ako sa halalan. Kasi gusto ko nang mapalitan na si Bongbong Marcos. Yung wala ka nang, hindi na mamumutawi sa bibig mo si Bongbong Marcos dahil salot sa bayan niya, salot ng lipunan yan eh. Oo, kumbaga sa alam mo yun, dumi. Ano yan eh, salmonella. Siya ang cause ng pagtatain ng bayang Pilipinas, maniwala ka. Sa totoo lang, wala namang cancer si Bongbong, siya ang cancer ng bayang Pilipinas. Oo, siya ang tumor na kailangan tanggalin para dumaloy ng maigi at maging healthy itong bayang Pilipinas. So, sabik si Inday, more on kami yung sabik na magkaroon na ng eleksyon para matapos na paghihirap ng bayang Pilipinas. Salot kayong dalawa eh. Ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang Ang fierce Ang fierce. Kala mo hindi nagpe-fake news ang gaga panayam niya sa The Hague. Tinanong kasi si VP Sara kung handa na ba siyang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Tugon dito ni VP Sara, nananalangin siya na magkakaroon o matutuloy ang eleksyon sa 2028. Hanga din umano niya na ito ay maging tapat, maayos at payapa. Sa ngayon, maituturing na presumptive presidential candidate si VP Sara dahil nagdeklara na siya ng planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 sa gitna ng kinakaharap nitong impeachment complaint. Pero hirit sa kanya ni Yuse Castro, kitang-kita na nangingiti ang bise habang sinasagot ang tanong. Marahil umano ay natatawa. Nang yan, chismosa yan. Nangingiti. Ikaw nga, kinikilig ka. Basang-basa yung pek. Kapag si Bongbong pinag-uusapan eh. Nanginantay ka eh. Kapag si BBM eh. Tapos pag si Inday Sara, gagalit ka. Ayop naman talaga tong babae na tong ngiting-ngiti. Pati yung pagngiti ni Inday Sara, apektado ka. Bawal nang ngumiti ngayon si Inday. Sobra ka naman. Ikaw may-ari. Bobo talaga eh, no? Pa rin siya sa mga sinasabi niya. Kita raw kasi ang kasabikan nito sa usapang halalan habang si Pangulong Marcos ay abala sa pag-aayos ng problemang dulot ng krisis sa Middle East. Yung pag-aayos dulot sa krisis, wala nga naayos. Ano namang inaayos ng ulol na yan? Yan lang yung may inaayos na walang naaayos. Yan lang yung busy sa trabaho, wala naman nagagawa. Putang ina, puro pagbibigay ng bigas ang ginagawa ng tarantado na yan. Si Pangulong Duterte nun, pagkabigay ng ayuda, wala siya dun. Tangina siya, lahat ng bigay ng bigas nandun siya. Akala mo naman siya may-ari, akala mo galing sa bulsa niya. Diba? Anong ginagawa ni Bongbong Marcos? Anong mga katarantaduhan anong mga kabutihan ng ginawa niyan simula nagkaroon ng krisis? Binigyan ng special powers para tanggalin yung excise tax ng gasolina. Ginawa na ba niya? Di ba hindi pa? Ina ninyo, pahirap kayo sa bayang Pilipinas. Talagang sabik na sabik ang mga Pilipino na matapos na tong paghihirap na to at makapag-eleksyon na. Oo, para na tayo, makaraos na tayo, mawala na tayo sa sumpa na itong pamilya ng mga magnanakaw ng mga Marcos na ito. Mga salot sa lipunan. Mga kanser ng bayan.
O dapat talaga mawala na yun. So excited, yes, excited na si Inday. Excited na rin kami. Sabi ni Castro, abogada naman ang Vice Presidente, kaya maiging pag-aralan niya muna ang laman ng konstitusyon. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Ito ba ay like father, like daughter? Anong daughter? Anong daughter? Putang ina ka. Anong daughter? Walang daughter. Ang ina kang yabang-yabang mo, gusto mo sabihin si Inday Sara mag-aral ng konstitusyon, magbibing ka silang daughter? Daughter? Okay ng ina mo. Boba ka. Oo, wala kang ano, para kang putang ina nagtapos sa pinakamababang paaralan ng pinakamababang paaralan. Anong daughter? Ulitin natin. Ito ba ay like father, like daughter? Daughter. Ang sakit sa bangs. Walang hiya ka talaga. Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. Yung pa rin sinasabi mo paulit-ulit. Wala nang ano, yan na lang, wala nang iba. Anak na tinapay talaga, napaka-lame nyo talaga, napaka-loser nyo. Loser. Nakikipagkompetensya ka pa, wala ka namang utak. So ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon. Sinagot din na palasyo ang mga pahayag ni Presidential Sister Senadora Amy Marcos. Sabi kasi ni Senator Amy, non-existent ang relasyon. Di ba? Like father, like daughter. Kaya nagyabang ka pa. Nagyabang ka pa, daughter. Sabihin mo mag-aral si Inday Sara, daughter, hindi mo pa alam bigkasin. Putang ina Claire Castro, wala kang utak. Putang ina yan, kung saan ka man pinag-aral ng magulang mo, bawiin nyo yung ano. O USD, putang ina, bawiin nyo yung diploma nito, bobo. Ito lang ang abogado na tanga. Like father, like daughter. Ay, nako, Claire Castro, ulitin nga natin yung like father, like daughter niya. Nakakatuwa eh. Umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay Konstitusyon. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. ito ba ay like father, like daughter? Okay nang ina ka. Ay, confident ka. Oo, para kang confidence ah. Mas confident ka pa sa confidence. Ito ba ay parang like father, like daughter? Ang sakit mo sa ulo, Claire. Putay na ka. Ulitin natin. Ang sarap pakinggan talaga pagka puro kabubuhan lumalabas sa bibig nitong tao na to. Pahayag ni Yuse Castro. Ito ba ay like father, like daughter? Ina mo, bobo. Ang hirap mong kalaro. Ang hirap mong kabanding. Puro katangahan ang ginagawa mo. Di ba, alam mo yung... Hindi ko talaga maintindihan, no? O kung anong klaseng utak meron to. Burak talaga, eh, no? Like father, like daughter. Ano yan, si Dieter? Si Dieter Ocampo, si daughter Ocampo ba yan? Ang inabopol. Ang saklap no na yung alam mo yun yung kaklase mo na sinasabihan kang inaasar ka ng kaklase mo tapos bungal-bungal siya. Kaya inaasar ka ng kaklase mo tapos tumaay siya sa salawal niya. Ganun to eh. Ibang klase ka talaga, Claire Castro. Bilib ako sa iyo ah. Like father, like daughter. Wow. Amy, non-existent ang relasyon niya sa kapatid na si Pangulong Marcos. Higit isang taon na rin daw silang hindi nagkikita. Kwento ni Yuse Castro, tinanong niya mismo si PBBM ukol dito matapos ang kanilang meeting sa Malacanang kanina. Pinag-isipan daw ito ng husto ng Pangulo bago siya sumagot at kinumpirmang matagal na nga raw silang hindi nagkakausap ng kapatid. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Baka naman like father, like daughter na naman yan ha. Daughter. Wala pong H yung daughter. D-A-U... Ano ba? G-H-T-E-R. Hindi po T-H-E-R yun, ha? Claire Castro, paano ka pumasa ng bar? Paano ka? Ang ina, ano, multiple choice ba ang ano, bar exam? Di ba ang bar exam, ano, essay type yan? I really don't get it. Sabi ko nga sa inyo, pagkausap ko to si Claire Castro, sigurado, inaaya pa naman namin to ng interview. Sasabihin ko sa kanya, okay, Claire Castro, can you spell daughter? Ang lakas ng loob magsalita, no? Ang lakas ng loob mang mata. Tapos putang ina, boba siya. Ibang klase. I approached the President and asked about this comment or statement of his sister, Senator Amy Marcos. And he said, yes, they haven't spoken for almost 3 years. Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga.
sa aking paningin, sa kanyang body language, ay Nagbasa ka pa ng body language. Nagbasa ka pa ng body language, daughter, hindi mo alam kung paano bigkasin, body language pa. Tangina, sigurado mali yung basa mo dahil tanga ka. Ano ka ba naman, Claire Castro, bo? Suko na ako, ayoko na sa'yo. Claire Castro, ang hirap mong kalaro. disappointed siya sa kanyang nadidinig ng mga salita mula sa kanyang kapatid. O, anong masasabi mo, Katrina, Maricel Halili, sa like father, like daughter? Proud ka? Hindi nyo man lang i-correct yung Yusek Claire Castro? Yusek, can you spell daughter? Pag nilagyan niya ng H, i-correct nyo naman. Pag ganyan, nagkakalat, nagtatae, i-correct nyo naman. By the way, Yusek Claire Castro, it's not pronounced as daughter. It's pronounced as daughter. Ruth, binigyang tiin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi naman sila nagbibigay ng babala sa mga fake news peddlers. Kasunod nga ito nung bahagi ng pahayag din ni Senadora Amy na umabot sa puntong labas-masok sa ospital si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi lang dyan ni Yusek Castro, alam ng NBI na kapag may nagkakalat ng fake news, automatic kung dapat imbestigahan ito. Ruth. Ay, nako. Like father, like daughter. Yak. Kadiri. Putang inang administrasyon na to. Bongbong, bobo ka talaga. Bobo ka talaga for keeping this person, Claire Castro. Claire Castro. Bilang natin. Press Yusek natin. Diyos ko po. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay